Bayang ko! Medyo magugulat kayo sa sinabi ni dating Senator Trillanes tungkol sa ICC, mga kababayan. Nako, tuluyan ng habang mapapapraise father itong si Digong o mapapasyukran, mga kababayan ko. Well, alamin natin, pag-usapan natin to ngayon. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Alright, mga kababayan ko, muli na naman naungkat itong ICC, mga kababayan ko. Kung dati, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi daw papasok ang ICC dahil meron naman daw tayo soberenya sa Pilipinas. Pero, sa kadaldalan nito ni Senator Trillanes, nailaglag niya si BBM. Sabi sa inyo may tinatago ring kabaitan si Bongbong Marcos Nalaglag din Nalaglag din to si Trillanes at nailaglag niya si BBM ng biglaan. Narinig naman ng mga taong bayan. Alam mo, ngayong walang malalaman, mga kababayan ko. Ngayon lang to malalaman. Si BBM, mga kapatid, mabait pa. Sa totoo lang, mabait pa si Bongbong Marcos. Pero kung ibang presidente yan, sa kakulitan ni Duterte, ligwak yan for sure. Pero to, pakinggan natin, mga kababayan ko, kung paano papasok ang ICC sa Pilipinas. Country has withdrawn its membership and then nagsabi na we are still considering joining. Pwede po ba talagang maaresto si President Digong? Ayan, pakinggan nyo ha, pwede bang maaresto si President Duterte? Yung sasabihin ni Trillanes, legal basis po ito, mga kababayan ko. Mukha lang siyang komedyante kasi nasira yung image niya. Pero bago ang lahat, ilike nyo naman yung live streaming natin. Baka naman, mga kababayan ko. Syukran! Mahalin natin ang China. Tuloy. ICC. Oh, nagpalit pa. Itong ICC issue na to, magandang mga sir, nabigyan ng pagkakataon to break this issue down. Ang membership po natin sa ICC from November of 2011 and March of 2019. Ayan. Pag-usapan natin yung membership pala. Na-affirm yan ng Office of Professor na meron silang jurisdiction noong panahon ng member tayo. So, tama yung sinasabi nila na walang jurisdiction ngayon, pero meron silang jurisdiction noon. And in fact, si President Marcos and myself, signatories kami sa concurrence ng Senado. Ayan o. Ikaw nagsabi dyan Senator Trillanes, lalong magwawala yung mga Duterte vloggers ngayon. Si BBM pala, isa sa mga signatory ng ICC. Ayan, yari ka. Bubugbugin na naman kaya pala itong mga DDS vlogger, takot na takot ngayon. Gigil na gigil kay Bongbong Marcos mapatalsik. Kasi bakit, mga kababayan ko, isa si Bongbong Marcos sa signatory ng ICC, mga kababayan. According to Senator Trillanes, magka-schoolmate sila sa Senado during that time, mga kapatid. At kung mapapakinggan nyo, ang kinakatakot ng mga employer, ang kinakatakot, mga kababayan ko, ng mga Duterte vlogger, tuyuin si Bongbong Marcos, papasukin ng ICC, ipakulong si Digong. Yan, kayo magaling. Shoutout kay Ma'am Delia Susoko. Hello, Nanay Delia. Ayan mga kababayan ko, yan ang kinakatakot pala ng mga DBS, mga Duterte Balasubas vlogger. Baka mamaya, tuyuin si BBM, mapikon sa kanila, ipakulong ng tatay nyo. Yari kayo ngayon. Ngayon, ang tanong dito, minsan ko nang pero ang huling hibla pa rin nito, sa totoo lang. Ang huling hibla ng laban nito na kay BBM pa rin.
Hindi, totoo mga kababayan ko. Ang huling hibla ng laban na to, na kay BBM pa rin mga kababayan ko. Mga kapatid. Ang huling baraha ni Duterte, kung sakaling tuluyan siya ng ICC, mga kababayan ko, na kay Digong pa rin yun. Mga kababayan, na kay Pangulong Bongbong Marcos pa rin yun. Sorry for my words, not Digong, Bongbong Marcos. Tuloy. So, naniniwala din siya. Naniniwala talaga si BBM. Ang lakas! Iiyak na naman yung mga DVS talaga dito. Ayun, thank you very much for super chat, Tita Delia Sunadi, Nanay Delia Susoko. Mahalin natin ang China. Shokran! Eto mga kababayan, tuloy natin. About the wisdom international of being a member of the ICC. Ngayon, ang tanong dito, ma-arresto ba siya? Kung ang pinag-uusapan yung straightforward na membership, since ang wala namang enforcement power sa ICC, they use the security officials of the member state to implement yung arrest order. Eto, liwanagin natin. Ito pala yan. So, minsan ko na rin dinipensahan ito. Pero pinangahawakan pa rin ni President Bongbong Marcos to eh. Kung sakali, mga kababayan ko kung sakali lang, itong si BBM, mga kababayan ko, itong si BBM, ayaw papasukin ng ICC. Pero, ang tanong dito, pasok pa rin ba si Duterte during that time nung nagpa-jutay sila di umano ng mga tao, mga kababayan ko. Pasok pa rin po ang ICC during that time. And then Duterte administration, sangkot pa rin po sila. Ang pagkakamali ni Duterte, dapat kumalas muna siya sa ICC bago siya nagpa-EJK. Kaso ang problema, nagpalatag na siya ng EJK, mga kababayan ko, tapos pasok pa ang Pilipinas sa ICC. Yan ang hindi naisip ni Digong. Tapos lately, kumalas siya ng 2019 sa ICC, pasok pa rin, mga kababayan ko. Ngayon, iba na presidente ng Pilipinas. Si Pangulong Bongbong Marcos na. Ngayon, mga kababayan ko, nalaman pa ng mga Duterte vloggers ngayon na signatory pa pala si Pangulong Bongbong Marcos doon. Di aawayin na naman si Marcos Jr. Google Pay nyo na naman sa social media si Marcos Jr. Pupusta ako. Ito lang, mga kababayan ko. Pasalamat kayo, mabait pa si Pangulong Bongbong Marcos. Kung nagkataon sutil si BBM at loloko-loko si BBM, yari yan tatay ninyo. Hindi magpapakabait yan. Kaya kung ako sa inyo, tatantanan ko na yung pulburon, tatantanan ko na yung mga mga kalokohan ninyo. Titigilan ko yan. Tuloy. Pero, ito ngayon yung technicality na hindi nila nakikita. Na ang Pilipinas, membro ng Interpol. Ayan. Meaning, kung ano yung mag-issue ng red notice yung Interpol, ini-implement ng PNP natin. And just recently, nag-request tayo ng pa-issue ng red notice CETEBES sa Interpol na i-implement naman ng iba't ibang mga bansa. Ngayon, yung ICC is, meron silang cooperation agreement with Interpol. Meaning, pwede silang magpasa doon ng warrant para mag-issue ng red notice ng Interpol. Therefore, obligado tayo kasi bound tayo ng international agreement na yun. Ayan. So, pwede pala mangyari, mga kababayan ko. Kaso ang problema nito, napansin ko lang, no? Napansin ko lang. Kaya pala hindi umaalis si Duterte sa Pilipinas. Ay, alam ko na! Kaya pala hindi umaalis itong si Duterte sa Pilipinas, hindi makapag-travel ibang bansa. Ay, alam ko na, mga kababayan ko, kaya pala hanggang Philippines sa China lang siya. Russia, North Korea. Kaya pala di makaalis nakapunta ng iba't ibang bansa. Wanted na pala to. Wala pala akong kinagkaiba kay Kibuloy.
Praise the Father. Kaya pala. O sige, tuloy. At affirm na yan ang Korte Suprema na yung ating yung jurisdiction. Sabi niya, mawala na daw umiyan. Tuloy. Nitong mga international organizations na ito ay sumasakop sa atin dahil pinayagan natin silang sumakop sa atin. Correct. So yun na silang gagamitin. Naintindihan ko na talagang kung gusto nila magugulo talaga. Pero ito yung ironic eh. Nung Presidente si Duterte, sabi niya, akong bahala kahit makulong ako, kahit makulong ako sa kulungan, sagot ko kayo, kahit siyempre lahat-lahat. Oo nga, sinabi nga ni Duterte sa mga pulis. Mga kababayan ko, kahit mabuko ko, kahit magkaroon tayo, magpapakulong ako. Ito na yung ICC, nagtatago siya. Atin niya. Tuloy. Pero nung ito na, grabe na, nanginginig na. Gusto magtago sa korupsyon ka. Di ba, akala bang tatapang na sisiyan nyo? Pinagpapakain na libo-libong mga Pilipino. Ito sir, walang proseso ito nung pinatay nila. Hindi test. Talagang inuso-uso lang, simulat-sulat lang. Oo, totoo yan ha. Uy, naalala ko yan ha, yung tukhang. Mga kababayan ko. Sa barangay nang gagalingan, ito ha. Sa barangay nang gagaling yung ang numero 1 chismoso na nakakaalam ng mga tulak dyan sa barangay kapitan. Ay, pag hindi nagturo ang kapitan, mga kababayan, ang ituturo niya, mga kababayan. Ito literal, ito totoo to. Kapag hindi nagturo ang kapitan, mga kababayan ko, si kapitan ang dadalihin ni Duterte. No. Mga kapatid, totoo. Yun ang dadalihin ni Duterte. Mga kababayan ko, yun ang pinakamatindi doon. Tuloy. So, lahat yan technically innocent. Ayun, marami dyan. May mga talagang mga salot. Disagree ako doon. May mga salot talaga na dinali talaga si Duterte. No, sorry, please pardon me, Mr. Trillanes, mga kababayan ko Mr. Trillanes. Please pardon me. No. Some of the binakbakan ni Pangulong Duterte doon is merong mga tawag nito, tulak talaga. Yun. Good evening anak ko siya. Thank you very much Tita Lily Ragasa for super chat. Thank you ba from Hawaii. Meron talagang binakbakan si President Duterte, talaga namang pasaway na talaga, no? Pero ang masakit kasi nito, mga kababayan ko, maraming inosente talaga ang nadamay at libo din. Hindi, ito to Dito to mga kababayan ko You can, pwede mong i-search to, yung paalam.org. Mga kababayan ko, pwede mong i-search yung paalam.org. Andun lahat yung nadamay sa extrajudicial killing. Yung mga maling akala na tinuro lang. Marami doon, mga kababayan ko. Napakaraming inosente doon. Kaya nga, yun ang kinakagalit ng mga ibang tao at human rights kay Duterte. Tuloy natin. Pero, ang rules natin, ang proseso natin, ikulong mo. Ikukulin mo, i-try mo sa korte, pag-guilty, ikulong. That's how society works dito, based on sa constitution na sinupaan na tuto pa rin. Sabi nga ni Duterte, pag binoto mo ko, this will be a bloody. Di ba mga kababayan ko? Sabi ni Duterte yun pag binoto mo ko, ako presidente, this gonna be very, very bloody. Diba? Sabi niya, totoo naman pag binoto mo ko, pag ako presidente, mapapatayin ko yung mga adik. Diba? Di mo ba kayo naniniwala doon? Mga kapatid. Yung latest mga kababayan, ay naku, may presidente tayo adik. Tuloy. Follow up lang, Senator San, just to clarify. So, in case there will be a warrant, it will not be ICC telling our, let's say, PNP to implement or the government
but it's really more of their relationship with Interpol. And bilang bahagi tayo ng Interpol, yun ang pinakabastan to serve that warrant. Yes. Pero masabi natin yung warrant, sir, I've heard that it was supposed to be incoming already. Sinabi naman ng ibang mga political analysts, matagal pa yan. Ano ba sa basa niya dito? Okay, ang nangyari kasi, nung na-file namin yan noong June of 2017, tapos nag-declare sila na tinanggap nila yung communication namin officially nung sinabi nilang these warrants a preliminary examination on March or February of 2018. So, doon palang dumalaw yun, sir, no? Tapos biglang nag-withdraw yung Pilipinas, no? After nun, nag-request sila ng i-suspend muna yung investigation. Ay, ano pala muna, nung gumalaw yung preliminary examination, nag-declare sila ng investigation around 2021. Ayan yung sinasabi ko, Mr. Trillanes. 'Di ba? Later nagumbaga parang ang dating nun, pinressure muna nila to si ICC, then niligwak muna nila, saka sila nagsasabi na nung malaman na ni ICC na papasok si ICC dahil tinakot mo nga nun, 'di ba? Agad-agad nagpa-withdraw si Duterte. Maraming salamat po kay Mama Gemaline Dabis for super chat. Thank you very much po. Ayan, tuloy. Tapos nag-appeal yung Pilipinas, sir, no? Napili nila yung decision na tumagal yun hanggang January last year lang. Nag-reball. Pero noong January last year, nung binasura yung apilan ng ito nila Duterte, tinuloy-tuloy na investigation. And ito masarap na tanong. Ito pinakamasarap na tanong dito. Gusto ko tanong kasi pag na-interview ko to si Trillanes. Ito, Senator Trillanes, iniimbitahan po kita dito sa channel ko. Pwede po ba kitang matanong one-on-one? Sana po mapagbigyan ako ng pagkakataon, Senator Trillanes, at marinig mo tong panawagan ko. No? Dahil maganda pong pag-usapan nito, lalong-lalo na ngayon. No, mga kababayan ko. Tuloy natin tong sinasabi niya. According to my information, lalabas yung warrant by late second quarter of this year. Ayun! Boom! Lalabas yung warrant. Ito, clearly, lalabas yung warrant ni Duterte second quarter by this year. Kailan yung second quarter by this year? Abutin pa ba ng December si Duterte nito, mga kababayan ko? Mga kapatid? Ito, abangan natin, no? Oy, Yama! Pag tagakalokan ka, alam mo na. Sek, alam mo na. Tatakbo yan. Oh, mga kababayan, no? Ito pala mga kapatid, no? Mga kababayan ko. Ito pa pinakamatindi. So, second quarter of the year, lalabas yung warrant ni Duterte according to Senator Trillanes. Ang dami nating aabangan, mga kababayan ko. Diba? Ang dami nating aabangan, mga kapatid. Pero, binuking na ni Senator Trillanes na may authority pa rin si Duterte talaga. Nakakatakot to, mga kapatid. Kaya medyo ilag-ilag. Shoutout kay Ma'am Mighty Vaisa. Thank you very much for super chat, mga kapatid. Ayan, thank you very much. Shukran. Mahalin natin ang China. Thank you. Yung by second quarter of the year, mga kababayan ko, lalabas po yung according to Senator Trillanes, itong warrant. Well, pag sinerve yan, isuserve talaga yan. Late second quarter, so within the next 2 months. Kaya hindi na nakakatulog eh. Kung malayo pa yan, malabo yan, bakit magpapanik itong mga ito? Oo nga, tama. Diba? May nagtatanong na sa akin siya dahil you have been spending a lot of your time, energy, resources in making sure these things in the ICC happen, perhaps in favor of those who were victimized by the drug war. May nagsasabi siya, ginagawa niyo ito dahil galit daw kayo kay dating President Duterte. May nilinaw siya eh. Ito, mga kababayan ko,
Dulce Galion, thank you very much for super chat po. Maraming salamat, ma'am. Thank you po sa super chat nyo, madam. Thank you po ulit. Once again. Tuloy ko lang para maganda ako mawala, no? Ito sinasabi ni Trillanes, may galit ba talaga siya sa Duterte administration? Correct natin. Ever since, Hello, Nanay Leia. Yung ako and our group, yung Maglalo, pinakulungan ni GMA, pero kasi mission-oriented focus na yung mission, eventually nakulong siya, we move on. Ito kay Duterte, ongoing mission ito, sir. Kasi he's still there, he's still trying to damage our democratic institutions. Nakita niyo naman, gusto nang hiwalay yung Mindanao, gusto na mag-coup, gusto na mag-revolution. All for himself, no? Kasi ako, admittedly, nag-scoring ako before, sir. But we believe it's for the good of the country, the interest of the people na yung laganap na korupsyon at oppression, yun yun. And we paid our dues. Nakulong kami, we took it like men, then we move on. Ito, walang konsekwensya ito sa buong buhay niya. Gagawa siya ng kalukuhan, papatay siya, hindi ito naparusahan. Kaya ganyan ang mindset niya, may impunity, may sense of impunity. Well, anyway, yung sinasabi niya dito, mga kababayan ko, yan pala, sorry for my interpretation. Medyo pababawin natin, no. Yung sinasabi ni Senator Trillanes, yun pala yung mission and view ng Magdalo. Kung ano yung ginagawa niya, mga kababayan ko right now, mga kababayan ko kung ano yung ginagawa niya right now, it's based on the Magdalo rule. Yung mga ruling ng grupo nila, kumbaga sundalo sila ayaw nila ng corrupt, mga kababayan ko. Kung nagkataon, mga kapatid, kung may pulburon video, etong Magdalo ang unang-unang sululusob at magkuko. Parang hunasan. Ganon datingan nila. Ganon yung mindset nila, mga kababayan ko. Kaso ang tindi nito, mga kababayan ko, ang tindi nito ng kasi na-explain niya, kung ano yung vision niya sa Duterte administration na ayaw niyang maulit, mga kababayan ko, is yung tuloy-tuloy na pagkatay ng tao. Well, nakikita naman natin ngayon yan. Even Davao, mga kababayan ko, naglunsad sila ng war on drugs. In one day, 7 ang patay. Imagine, ganun bumawi ng buhay yung mga yon, mga kababayan ko. Paano si Sara kung matutupad ang kaso ng laban ng tatay niya? Tita Emily Sipagan, damay siya. Yun. Ayoko lang banggitin dito, pero separate natin yan, Tita Emily, Doktora Emily Sipagan. Minsan, in addition dun sa pursuit of justice sa mga biktima, ginagawa natin ito para hindi na ito maulit in the future. I agree with that. Mag-aspire na, let's say, aspiring na politiko dyan na pagka naging presidente someday, sasabihin na, gawin ko nga, i-purge nga itong mga society. Walang consequence because they believe they can. Kasi magpinaniwala, kung si Duterte na magiging example ng best of president, nilinis niya ang war on drugs, well, gusto ko lang sabihin, mga kababayan ko, maputol ko lang Mr. Trillanes sa Senator, Totoo lang ito ito pinakamasakit, no? Sa lahat ng laban ng EJK noon maganda. Totoo lang noon maganda. Sabi nila, nauubos sa mga adik, magtanong ka sa mga tao. Ang gusto pag nakita nila si Duterte, ang gusto nila pinapatay yung adik. Salot daw sa bayan, salot na ito. Totoo naman salot sa bayan yan. Ba't ang tanong kasi dito, mga kababayan ko, paano kung kamag-anak mo na, di magwawala ka rin? Paano kung kayo na, nagwawala ka rin? May nakausap ka sa Esplanade, sabi nga, pamangkin daw ni Duterte, pinagpapatay ni Duterte lahat ng adik sa Pilipinas. Ang tanong ko nga ba't yung mga adik ang pinagdiskitahan mo, hindi mga supplier? Di ba, mga kababayan ko? Saan kayo makakita ng big time na kinatay ng mga Duterte administration? Wala kayong makita big time. Compare mo sa war on drugs ngayon ni President Bongbong Marcos, mga kababayan ko, mga kapatid, no? Let's compare the Marcos administration versus sa laban ng Marcos administration at ng Duterte administration noon. Marcos administration ang dinadali big time yung mga malakihan, yung mga nagsusupply sa mga maliliit. Hindi dinadali ng Marcos administration yung mga runner,
Eh, yung mga runner, biktima yan mga yan eh. Yung mga addict na user, biktima yan mga yan eh. Sino bumiktima sa user, sa runner, mga kababayan ko, at sa supplier? Yung mga big time drug lord, mga kababayan ko. Yun ang dinadali. Ang tanong dito, during the Duterte administration, wala pa ako nakita na dinali nila na drug lord. Oh, mga kababayan ko. Diba? Mga kababayan, yan ang pinaka-the best doon. Kaya nga tanong ko nga dito, total naman, nandito yung mga tagapakinig nila. Di tanong nyo sa tatay ninyo, bakit walang big time drug lord na dinali? Diba? Puro small time. Kasi yung mga small time, to be honest, in the literal way, nasasabihin ko to, pampabango ng pangalan yun. Totoo to mga kababayan ko. Mga kapatid, pampabango ng pangalan yun. Diba? Pag nakita mong maraming kinakatay, makita mong maraming tinutumba, abay Duterte administration yan, tatak Duterte yan. Diba? Pampabango ng pangalan yung itumba natin, yung mga maliliit na na pusher and user. Pero even the big time, the drug lords are operating in the country, nagpapadala ng shipment, hindi na mamatay. That's the biggest problem. Kaya ngayon nilalaban ng human rights. Dati hindi ko maintindihan yon. Pero nung nakita ko yung paalam.org, I really understand what happened. Naunawaan ko bakit nila inilalaban to. Because napakarami pala ng mga dinamay. Even bata na inosente na nadamay dito sa posisyon na to. Nakakalungkot. No, mga kababayan. Kaya tuloy ko lang, magpatapusin ko si Senator Trillanes. So, maparusahan ito si Duterte para magtanda lahat ng mga yan. Nag-iisip niyan, kita mo yung si Baste, sabi niya, sa speech niya, o patayin ko kayo, ganun na naman. Pag naging presidente yan, by some tragedy, Even Baste, binanata niya rin dito. Well, mga kababayan ko, sa akin, doon sa mga bashers ko, huwag nyo silang alisin, huwag nyo ita-time out yung mga yan. Sa lahat po ng mga bashers ko, you're welcome dito sa ating channel, Welcome kayo dito sa channel ko. Hayaan sila dyan. Kasi hanggang lang naman sila hanggang view na lang sila Hindi nila maitatago yung katotohanan. Hindi nila maitatago yung literally na nangyayari sa Pilipinas. Literally na ito yung dinanas natin during that administration. Hindi nila maitatago yan, mga kababayan ko. Under the Duterte administration, sabi ko sa inyo, walang namatay na big time drug lord. Meron pinagbintangan pa na mayor. 'Di ba? Mga kapatid. And can you imagine inside nasa loob ng kulungan sinurban ng warrant panlaban? Di ba? Hindi alam ng taong bayan yun. That's the sad, pinaka nakakalungkot mga kababayan ko Hindi, kung babalikan natin mga kababayan ko marirealize mo may punto yung mga sinasabi nila. Mga kababayan ko. No? May punto Diba? Imaginin mo, yung mayor, pinakulong mo, nasa loob ng kulungan, sinurban mo ng warrant, nasa loob ng kulungan, tapos, namatay. Sagot, nanlaban. Ang layo, di ba? Even Mayor Paruhinog. Si Nova, hindi na nakapagsalita until now. Kamag-anak pa nila yun, di ba? Napakarami ng nakatago doon. Pero, tayo naman, hindi naman natin. Tayo nag-o-opinion lang tayo. Kung may nakahalungkat sila dito, may nalalaman tayo. I think this is the perfect timing to inform the Filipino people. Because, gagamitin nila to pang laban sa Marcos administration Pilit nilang i-divert yung story. Pero, ang malinaw na nakuha natin dito, mga kababayan ko, kahit din natin pag-usapan yung EJK na yan, mga kababayan ko, ang malinaw nito, second quarter of the month, lalabas ang warrant of arrest. According to dating Senator Trillanes, lalabas yung warrant of arrest
ni Duterte. Masakit nito, pupulutanin si BBM kasi isa rin pala siya sa co-author ng ICC. At yung part na to, hindi pinaalam na sa social media. Nabukig lang nung sinabi nito. Kaya abangan na lang natin mga kababayan ko kung pasok sa oblo etong si Rodrigo Duterte.